Homeowners Association, taas ang kamay. Ayan, mahusay, kayo po ay nasa harap. Pero ngayong araw, meron po tayong dalawang importanteng tanong na kailangan ng sagot. Sino pa po ba sa inyo ang nangungupahan pa rin? Taas ang kamay na nangungupahan pa rin. Marami. Pero ang susunod na tanong, sino sa inyo ang gusto ng kanilang sariling bahay? Ganyan na kayo naman natin mamaya pag nag-start tayo. Dahil ang programa natin ngayong araw ay bibigyan kayo kaalaman kung paano ito magiging posible sa tulong ng ating mga partners mula sa iba't ibang atensya ng gobyerno. Kasama po natin yung araw tungkol sa LG, kasama natin ang National Housing Authority, Vision at pag-ibig na nagbibigay realidad at doon sa ating pakanan ng sariling bahay. Alright, so kaya na po ay magsisimulan na po tayo. Kaya naman sa lugar, yung mga bahati po po except po sa unahan ay natin punan na. At yung mga kakilala na wala maling na message nyo po sila tayo magsisimulan na po tayo sa ilang sandali lamang. Maraming po salamat! Mamaya sa taas tayo, makapagpasahan. Alright, good AM, Lord! Caloocan, baba! Okay, malakas ang baba. Sa taas naman, good AM, Lord! Caloocan! Good AM! Alright, magsisimula na po tayo sa ilang sandali lamang. Pero, pakinig po muna namin tinatanggap ang ating mga kasama ngayong araw sa iba't ibang homeowners association galing sa Caloocan City. Una-una dyan, pinag-upulod HOA ng Barangay 178. Soria HOA, Barangay 178. Case Guapo, Barangay 180. GBA HOA, Barangay 170. At KBPI HOA, Barangay 178. Saludo HOA, Barangay TDCN AI HOA, Barangay 178. Tala Urban HOA, Barangay 187. SMNI. Magandang balita para sa mga nagnanais na magkaroon ng disente at abot-kayang pabahay. Narito na ang programa ng gobyerno sa pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Ang tawag sa programa nito ay ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program sa pamumuno ni Secretary Rizalino Jerry Acusar ay matutunan ang milyong-milyong kakulangan sa pabahay sa pamamagitan ng NCA relocation. Taon-taon, patuloy na lumulugo ang bilang ng mga walang matirahan sa bansa. Nananatiling lungkot ang buhay ng marami sa ating mga kababayan dahil sa lumalalang problema sa pabahay. Nag-aalala kung may ligtas at komportableng masisigungan sa tuwing matatapos ang mahabang araw ng pagsasakripisyo para sa pamilya. Sa pinakahuling tala, 6.5 million housing units ang pangangailangan sa bansa. Para sa iba, wala ng pag-asa. Ito ang naging sandigan ng pagbuo ng flagship program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Layo ng programa na tugunan ang pangangailangan sa pabahay sa bansa, lalong-lalo na para sa mga higit na nangangailangan, ang mga maralitan nating kababayan. Mahirap talaga dito pag nagbaha kasi matagal mga babae tubig na naman po ng bakit talaga po pag-ituloy sa pagtaas ng tubig. Okay po kasi ang ano namin dito sa lilipat kami sa ibang lugar tapos malayo sa mga trabaho ng mga asawa namin. Pagka yan po yung natuloy, malaking bagay po para sa amin nakatira dito sa tabi. Marami din na minamahal. Hindi kami kalipat-lipat magbabaha. Agad baba. Sana po, tulungan nyo rin kami dito na matira naman sa magandang tirahan ng
bata naman, tinitirahan namin. Sa pamumuno ng Department of Human Settlements and Urban Development, kasama ang King Shelter Agencies, local government units, government financial institutions at private sector, tutugunan ang dalawang pangunahing balakid sa sektor ng pabahay: affordability at access to fund. Sa ilalim ng pagbansang pabahay, prioridad ng Administrasyon Marcos Jr. ang lahat ng Pilipino na nais magpabahay, lalo na ang urban poor, informal sector families, informal sectors, minimum wage earners, gayon din ang government employees, overseas Filipino workers, TNVS at PUV drivers at operators. Bilang panimula, papasok ang local o provincial LGU sa isang kasunduan o Memorandum of Understanding sa DHSUD. Kapag natukoy na ang project site ng LGU, magkakaroon na ng Memorandum of Agreement ang LGU at DHSUD para sa interest subsidy na susundan ng tripartite agreement kasama ang Pag-ibig Fund. Sa pagtutukoy naman ng mga benepisyaryo, aasikasuhin ng LGU ang pre-qualification stage patungo sa qualification stage ng DHSUD at approval ng Pag-ibig Fund. Samantala, para sa mga proyektong sisimulan ng private developers at contractors, magkakaroon ng joint venture agreement na papasok sa public-private partnership. Dadaan ito sa DHSUD para matiyakin ang documentation at compliance sa standards ng mga proyekto. Kasunod nito, maaari na magsimula ang construction process. Sa parehong proseso, sasailalim sa qualification stage at approval ng Pag-ibig Fund ang lahat ng applications bago ang take-up. Narito ang kompletong checklist para sa local government units. Para naman sa mga proyektong sisimulan gamit ang privately owned land, narito ang listahan ng mga requirements. Sa pagpapatupad ng mga proyekto, gagamay ang DHSUD sa lahat ng stages of development hanggang matupad ang pangarap na pabahay ng ating mga kababayan. Para maging benepisyaryo, maaaring lumapit sa inyong LGU para sa membership validation, compliance, at consolidation ng listahan. Susuriin ang pre-qualified beneficiaries para sa endorsement sa DHSUD at ipa-validate naman ng Pag-ibig Fund. Kapag natukoy na ang qualified beneficiaries, maaari nang magkaroon ng individual turnover. Para sa eligibility requirements ng mga beneficiaries, narito ang listahan. Patuloy ang pagpupursige ng DHSUD kasama ang mga partner organizations nito sa public at private sector upang matupad ang layo ng pambansang pabahay. Sa kasabong proyekto ang nasa iba't ibang stages ng development. Hindi kami titigil hanggang hindi namin nakakamit ang adinaan na walang Pilipinong walang bahay sa sariling bayan. Kung kayo ay may katanungan, drama ng Vision sa Vision Building, Kalayaan Avenue, Corner Mayaman Street, Diliman, Quezon City. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta sa mga sumusunod. Email info@dhsud.gov.ph. Website https://dhsud.gov.ph. Facebook or Twitter @dhsud.gov.ph. Contact number 8424-4070 or 0961-137-0196. Ang mahabang ang checklist, pero ang programa po natin ngayon ay magbibigay linaw sa mga na-mention, mga requirements. Ngunit bago ang lahat, humingi muna tayo ng mensahe mula sa opisina ng counselor na nagkakasikaso ng inyong mga accreditation ng ating civil society organizations at ang ating mga homeowners association. Palakpakan
Vincent Ryan Ente Malakita. Sa ating paggawa ng mga Espiritu, Congressman o Kapalitan, sa ating Vice Mayor, Vice Mayor Gonzales, sa ating mga representatives ng ating TV, Commission, at NHA, sa inyo pong lahat, magandang umaga po. Alam ko po, napakaswerte po natin ngayon, lalo-lalo na tayo mga batang kamahal at mabibigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng ating sariling bahay. Pasalamatan po natin ang ating mga national government, siyempre, pumulong pa rin ang ating Presidente Bongbong Marcos, at siyempre, ang ating punong lungsod, Mayor Ado Malapitan, at ang ating mga counterpart na national government agencies. Nagtulong-tulong po sila para mapigyan ang mga batang kakal ng maganda. Sa inyo pong lahat, yun lang, at sana po, mas gumanda pa ang pamumuhay ng mga bata. Muli po, maraming salamat at magandang umaga. Maraming pong salamat, Congressman Ente. At syempre, hihingan din po natin ng mensahe ang ating City Vice Mayor Ana Karina de Limsico. Palakpakan po natin. Isang may aksyon para sa ating na araw po sa ating lahat. Pagbati sa ating punong lungsod, Mayor Alang Malapitan, ganoon din po kay Congressman Ocar Malapitan, Konsehal Edwin Malapitan, sa mga opisyales po ng ating mga national agencies na kasama natin ngayon, at syempre sa lahat po ng pamilya, kakalunan ng dito ngayon. Pwede ba natin palakpakan ang bawat personal? Ako po ang matandem sa paglilingkod ni Mayor Ana Malapitan, at itong Vice Mayor Carinate, at tayo po ay nandito upang mag-isa at ipasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos at syempre kay Mayor Ana Malapitan dahil sa kanilang nagtahanan para sa ating pamilya. At natutuwa po tayo dahil nandito na ang pagkakataon upang makamit ito. Masaya po ba kayo? Ayan, palakpakan naman po natin ang ating tulong sa Mayor Ana Malapitan dahil sa kanyang magandang programa. So nakikita po natin na ang ating mga lingkod bayan sa lungsod ng Caloocan ay nagsusumikap upang maging tayo ng panawagan ay patuloy natin kayong maging kaisa sa pagbukid ng daan tungo sa mas magandang kinabukasan para sa lungsod ng Caloocan. Pwede? Maraming salamat po. Muli, magandang araw at maraming salamat po sa inyo. Maraming pong salamat, Vice Mayor. At syempre, pag-usapan natin kanina ang mga ilaw at nagiging ng ating mga tahanan. Kaya naman nararapat na natawagin, ang susunod natin natawagin ay nagiging ng kanyang mismong tahanan. At syempre, magandang ang naglilingkod para sa lungsod ng Caloocan. Ating pong palakpakan, walang iba, kundi ang ating 1st District Congress Representative, Congressman Oscar Oka G. Malakita. Maraming salamat. Nakita pa rin ang mga ng lahat. Wala. Sabi ko, magandang umaga sa inyong lahat. Kanina, kung sinabing birthday ko, patang-patang kayo. Para kami natin yung kasunod. Wow. Sige, salamat tayo sa ating mga panahon. Nandito sila para magbigay ng pagkakataon ng natin dito sa atin. Kailangan ko lang makabali sila. Dito sa ating pambansa pabahay. Kasama natin ang Assistant General Manager Alvin Luciano, Yusef Robin Luciano. Regional Manager Joby Panopio,
District Manager Kenny Balao. Palakpan natin. Engineer Enrique Consuelo, Mr. Amado, Dan Masio, ating Senator Alciego, Don Rodrigo Lantay, Engineer Jake Lantay, sa lahat ng ating mga panawin sa kanila, ating mga department head sa inyong pong lahat, magandang umaga. Merong 500 ang namumuro ngayong araw na ito. Namumuro dahil sabi sa Mr. Cristiano, 3 months from now, ita-turn over yung 700 units kay Mayor. Ita-turn over kay Mayor Along, si Mayor Along naman, ita-turn over na doon sa unang 700 kwalipikado. Ngayon, after 3 months, another 5 months OMP, next year, another 500 units. So, tayo, na meron tayo 1,200 units na may tatanggapin hanggang first quarter ng 2025. Ang target, bago matapos ang 2025, mga 2,000 units. Ang 2,000 units, halos kami ang great majority na nandito ngayon ay resilient. Kaya lang, mura lang pala ang monthly nito. Wala pang 3,000 o 3,000 pinagpataan. Kaya lang, base sa aking karanasan, yung iba, nag-a-avail. Titira isa, 2 buwan, tapos ibibenta yung unit nila, titira ulit sa estero. Huwag natin gagawin yung pagdabili natin, nakuha natin, paano natin magmalasakit na natin dahil meron tayong kasiguruhan sa panitirahan, meron tayong ipamamana sa ating anak. Isang beses ka lang sa buong buhay mo na mabibigyan ng ganito pagkakataon ng ating pamahalaan. So, masalamat tayo kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Secretary Aksal, sa NMCA, siyempre kay Mayor Alio, at dahil sa kanila, naging mas katumparan ang proyekto nito. Dati, isang pangarap lang, ngayon, totalan kanutuhan. Sino ba ang kawani ng Caloocan? J.O. Ata. J.O. Dito. J.O. First District J.O. Second District J.O. Third District J.O. HOA ang District 1. HOA. HOA. Ay, ibang nag-a-applyan yun. HOA. Homeowner.
Sana lang yung atin dito na nag-anais na amarap pa-qualify at ibibigay ako mga requirements at kung ano at kung ganito lang karami kayo ma-accommodate natin ito. Yung mga sa next year, mahangap pa. 4 na taon pa si Pangulong Bongbong. Kaya tuloy-tuloy ang programa niya, tuloy-tuloy ang proyekto niya sa pakiusap ni Mayor Ano, hindi tayo bibiguin ni Pangulong Bongbong. Isang palakpak namin Pangulong Bongbong. Kay Mayor Ano, palakpakan niyo yung dalawa. Paano naman si Congressman Oka? Hindi ko nabatin ko kanina ang ating Vice Mayor Karima Teo. Sige ako itatakbo pa sa bagong silang meron kami malaking okasyon na ganito. Si Mayor parating na. Nandiyan na pala. Alam nyo, galing pa ito sa Londo. Pumunta lang dito, diretso agad. Alam mo namin, hindi na naman. Maraming pong salamat, Congressman Oka Malapitan. Ilan nga ulit ang units na ating ipapamigay? 2025 target, ilan? Talaga nga namang good AM ang ating umaga. Good AM, North Caloocan! Nung narinig yung 2,000 units pa, napabalikwas na ka. Okay, ang programa natin ngayong araw ay sinaayos ko para magbigay kaalaman sa ating mga beneficiaries kung paano mapapasa kanila. Sinabi natin 2,000 units ng pabahay. At kung may iba pang mga tanong, meron po tayong inilaan ng question and answer part sa dulo ng ating programa para malinawan po tayong lahat. Ngunit sa ngayon, natin po munang panoorin ang isang 4PH audio-visual presentation mula sa Department of Human Settlements and Urban Development na ihahatid sa atin Secretary Jose Rizalino L. Acuzar. Panoorin po natin. Imagine a nation where every family has a place of their own. Walang Pilipino, walang bahay sa sariling bayan. A project of the Marcos administration. Pambansang pabahay para sa Pilipino. This project aims to address the current housing situation in the Philippines through the Home for Everyone Program 1. This program sets its focus on finishing the 6 million units backlog due to unaffordable housing and inaccessible housing funds by constructing 1 million homes every year for 6 years, alongside providing preferential interest rate of 1% to its buyers. The current ceiling of one socialized housing is at 580,000 pesos, which most Filipinos can afford. With this program, Filipinos will now have the power to choose a house they can call home. Option 1, socialized housing. Option 2, upgraded housing. Option 3, mid-rise and high-rise. Will this project be funded? The partial funding will be through the VAT collection from cost of living
labor and returns, transaction fees, and real estate taxes. This likewise provide employment for an estimated number of 1.7 million workers per year. Funding will not be an issue because the money stays within the banking system. Bank lends money to buyers to buy a house. Buyers pay the developer. Developer pays the contractors. Contractors pay the suppliers for construction materials and labor. Suppliers and laborers deposit their money or spend them. As the Home for Everyone program prospers, more individuals and families will be qualified to avail the housing program from Luzon to Visayas to Mindanao. With this in mind, the Department of Human Settlements and Urban Development envisions to develop and transform the Bryan areas and the Philippine landscape into prime residential and world-class waterfront developments. The Zero ISF 2020 project will set its focus on the identified areas to be launched for the first 1 million units, which will then be replicated across the Philippines. The Department of Human Settlements and Urban Development plans to develop these blighted areas into mid-rise housing developments that will house thousands of LSFs. This development will be strategically planned to have more open space applicable for outdoor activities and roads for easy access to and from the project. The department also aims to clean and develop Lisa's Terrace into parks and walkways to help restore its luster and aid in the rehabilitation of the waterways.
buyers start contributing participation equity or down payments for the unit they have purchased at 80% completion of the building and half the regular amortization to establish the capacity. Upon completion of the project, financial institutions will take on and provide real estate mortgage loans to borrowers. Units will be made affordable due to the interest support provided by DHS. LGE will provide additional interest support for 5 years. The details from CDS financing and real estate mortgage will pay off developmental loans provided by the DOE. National Home Mortgage Corporation may purchase the real estate mortgages from banks and offer it to the capital market as mortgage-backed securities. Let us build homes to help build a brighter future for the country. Let us create a pathway out of poverty and create opportunities to fulfill the human dignity. Where there is a house for every Filipino family. Sa pambansang babahay para sa Filipino Project ng aming minamahal na Presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Manahin muli ang pag-asa. Pag-asang magkaroon ng sariling bahay. Pag-asa tungkol sa paghahawa ng buhay. Pag-asa na kung saan walang Pilipinong walang bahay sa sariling bahay. Pwede natin walang pangan yun? Sariling bahay. At syempre, hindi pwede hindi nalilingan ng mensahe ang isa sa mga nagsulong ng programang ito para may paabot ito sa mga pamilyang kakalodi. Si Dini. Ang ating action man na galing pa sa London, ang tunay na may aksyon at malasakit, Honorable Mayor Dave Gonzalo Ano Manapinan. District Secretary Mr. Julian Feliciano, LG Assistant General Manager Mr. Alvin Feliciano, LG Regional Manager Engineer Joey Panopio, LG District Manager Ms. Esmelina Talawi, Pag-ibig Fund Division Chief Engineer Enrique Consuelo, Pag-ibig Fund Caloocan Branch Manager Mr. Amado Dalmasio, Vice Mayor Calinate, kanina nakasama natin si Ariente Malapitan, si Congressman Malapitan, ang ating City Administrator, Ms. Aurora Shego, Housing and Resettlement Office, Officer in Charge, Dr. Rodrigo Dantay, sa inyo pong lahat, isang magandang araw. Sa pagpapasinaya natin sa kauna-unahang Caloocan Housing Caravan, kasama ang Department of Urban Settlements and Urban Development, National Housing Authority, Pag-ibig Fund, at ang Caloocan Housing Resettlement Office na isang bigyan ng tsansa ang bawat katakangkan na magkaroon ng maayos at disenteng tahanan na matatawag natin bilang sarili ninyo. Alam ko na nandito kayo dahil ito ang pangarap ninyong lahat at ito rin po ang pangarap ko para sa inyo. Patid namin na marami sa ating kababayan ang wala pang sariling permanent na
dito mismo sa Caloocan. Sa initial registration po natin para sa Limaro at Bagong Residences, higit sa 1,500 pamilya po kaya ang maaaring nabigyan ng bagong tahanan. Tandaan lamang po, laging unahin natin na magkaroon ng bagong tahanan ang mga higit na nangangailangan. Pero ngayon ka lamang, ako na mismo ang nakikiusap sa inyo. Alagaan, pagmalasakitan ninyo ang tahanan ito dahil pagkamat malaki ang tulong ng pamahalaan nasyonal sa pagtatahanan sa tahanan ito, dugo at pawis din ulan ninyo upang maging pagkakari ninyo ang mga ito. Nagpapasalamat ako sa ating Pangulo, Bongbong Marcos, Vision Secretary Jerry Acusan, NHA General Manager Joven Time, Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Ms. Marilyn Acosta, sa pagtitiwala sa akin at nagbibigay ng ganitong proyekto sa atin dito sa Caloocan. At syempre, kung our very own team sa pangunguna ni Dr. Rod Dantay, maraming salamat sa inyong walang sakang pagtatrabaho upang tulungan ako na mabigyan ng maayos, disente at ligtas na tahanan ang bawat makakakal. Mabuhay! Maraming salamat, Mayor Along Malamita. Muling palapakan po natin ang ating si Mayor at ang ating mga sa mga lahat ng ating 4PH Caloocan City Housing Grant hatid sa atin sa tulong ng National Housing Authority. Ang ahensya ng ating gobyerno na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan informal sectors tulad ng na-mention sa video, displaced migrants, at syempre natulong rin natin sila sa atikain na nagpasiguro na ang lahat ay may maayos, ligtas at higit sa lahat, abot kayang pababa. Kaya naman para sa isang mensahe mula sa National Housing Authority, palakpakan po natin ang NHA Assistant General Manager, Mr. Alvin S. Feliciano. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga! Sa akin po sa mga sarapan, nagaling po ng loob ng pitin sa limang-salima. Mayor Along Malapitan, palakpak po natin. Sa kanya pong tatay, nakaalis lang, si Congressman Loca Malapitan. Sa ating pong Vice Mayor, Kainate, magandang umaga po. Sa akin po kuya, anak ko po. Para kami si Robin Feliciano po, ng Disud. Actually po, siya po yung nakipag-ugnayan sa City of Caloocan para magkaroon ng katuparan ng mga pangarap na magkaroon sa Pilipinas. Sa akin po kasama sa National Housing Authority, kay Regional Manager Joey Palopio, sa ating District Manager, si Medina Balawin, sa kinatawan at mga pinuno ng pag-ibig dito sa Kamanaba area at sa National, sa aking NHA family, sa pag-ibig, sa local government, sa inyo po lahat, palakpakan niyo po ang inyong sarili. Palakpakan dahil, alam niyo naman, bukod sa pangarap ng isang magulang na makapagtapos ang kanyang anak, ay number 1 pa rin sa pangarap ng bawat pamilyang Pilipino ang magkaroon ng sarili. Kagaya po ng kwentuhan namin ni Congressman Oka kanyang Malapitan kanina, bibilang lang po tayo
sabay na 3 hanggang 4 na buwan. Yung first batch po na 700 na pamilya ay makakalipat na po sa inyong condominium. Biro mo, plus kayo, nakakondo na kayo. Ang hiling ko lang po sa inyo, alagaan yung bahay. Kasi siyempre, pag hindi natin inalagaan, dahil high-rise po yan, medyo mabilis na masas. At kagaya din po ng hiling ni Congressman Oka kanina, huwag niyo po yan. Minsan no, nakikita ko sa Facebook, mas mahal pa yung bigay ng NHA sa babae namin, mas mura pa kaysa sa pahinta ng tao. Ganun maghanap po yung Pilipino. Kaya lang, pag binenta nyo na po yan, binenta nyo, hindi na po kayo makakapag-abin kahit kailan ng pabahay ng gobyerno. Kaya yan, mahalin po natin. Sabi po namin kanina, sa loob po ng halos 2 taon, ay tatayo po natin ang 2,000 pabahay sa Caloocan. Yan po ay sa pakikipag-ugnayan ng NHA, DSUD, Caloocan City LGU at Pag-ibig. Pero ang buhay pa rin po nasa inyo. Bakit? May bayad po ito, hindi ito libre. Pero sa mura talaga. Magkano ba ang upahan din sa Caloocan? Siguro pinakamababa 4,000. Diba? Ito, 3,000 na nakakondo po kayo. Ang kondo ko ngayon, pinakamababang ulog, 10,000. Tayo, 3,000 lang, mas malaki pa yung sukat ng ating condominium. 19 square meter lang yung kondo nakikita natin sa mga YouTube, sa mga social media. 19 lang po yun. Yung inyong tahanan, 24 square meter. Kaya malaki po yun. Sa 2, 3 anak, kasya pa. Sa 10, kasya ba? Kasya pa rin. So, 24 square meter po ating condominium. After 5 months, first 3 to 4 months, 700. After 5 months, 500. Ulit. Ha? Kaya po yung mga may kulang sa requirements, tas ito na. Kanina po, pinalabas dito yung mga requirements na kailangan nyo buluin para po makapag-avail. So ngayon pa lang, kaya nga po ito tinawag ng alaman para ipagbigay sa inyo yung mga kaalaman dapat yung malaman para makapag-avail ng pabahay ng pamahalaan. After 12 months, 4 months, 9 after 9 months, another 500. After 5 months, another 500. So all in all, 2,000 po ang aming target na mabigyan. Siguro lahat na rito, mabibigyan ng pabahay. Pero hindi mahutang tumitigil at nakontento si Mayor Ano, si Congressman Oka, ang DSUD at ang NHA. Dahil may pinaplano pa ho kaming pabahay sa Bagong Sila. Sino taga Bagong Sila? Malaki yun. Ilang hectares yung Bagong Sila natin? Yung kay Simon, ilan? 3 hectares po yun. Mas marami yun. Ibig sabihin, kung 5-story building sa 3 hectares, more or less, mga 25 to 28 buildings yun. So, ibig sabihin nun, another 2,000 to 2,500 po ang mabibigyan. Maswerte po kayo dahil masipag yung inyong mga mayor. Masipag ang inyong LGU na kumatok sa national government para ang kanyang nasasakupan ay mapagbigyan sa mga pangangailangan. At pagmuli, hindi na ako papahaba dahil alam ko
Gugutom na kayo, dala na 7:30 ako kung dumating, nakapila na kayo dito. Isa lang mo ang aking habilin. Sa tulong po ng aming boss, si GM Joventay, nakikiusap po kami na mahalin niyo po yung tahanan na ibibigay ng tahanan. Napakarami po gustong magkaroon ng bahay, pero pinagkakainit ang sitwasyon. Ngayon, eto na po sa inyong harapan, yung pabahay na hinahanap natin sa ating pamilya. Mahalin po natin ang talagaan. Muli, mabuhay po ang Kankalo, mabuhay po tayo lahat. Maraming pong salamat, UGM Alvin Feliciano. Siyempre, curious lahat ng magawang itsura ng 24 square meters na iyon. Gusto niyo po malaman kung saan at kung ano ang itsura ng 2,000 units na ito. Okay, at para po i-present ang background ng ating Caloocan 40H project, ating po palakpakan ang Regional Manager North Sector ng National Housing Authority, Engineer Jovita G. Panapio. Sa ating Honorable Mayor, Mayor Alan Malapitan, Vice Mayor Carinate, sa aming pong pinakamamahal na Assistant General Manager AGM Alvin Feliciano, sa aming Undersecretary Yusek Robin Feliciano, sa kay Ma'am Au, sa City Administrator, Ma'am Au, hello, sa aming pong PM District Manager, Ma'am Emmy Balawing, at tinatawan ng Pag-ibig Funds, at sa aming NHA family po na talagang gustusan din po ang paggawa dito sa ating mga events na to. At sa inyo po lahat, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So talagang mapagpala po ang araw na ito dahil nga po sa nabanggit na mga po nila na ito po ay biyaya na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon, ng ating pamahalaan para po matupad na ang ating matagal ng community na magkaroon ng sariling tahanan. So, kailangan ng bawat pamilya ang magkaroon ng sarili nila. Ito marahil ang pinakamahalaga, lalo na para sa mga kababayan natin na nakatira sa mga mapangalan na lugar. Bahagi ng natutunan natin na may likas sila muna sa delikadong lugar ng kapagdaluyan ang sikap po ang gobyerno na mabigyan sila maayos ng tingkas at tahanan na pagkawa nila sa sarili. Asahan po ninyo na tuloy-tuloy ang pagpapagawa namin ng legalidad at abot kaya ng bahay para maisakatparan ang pangarap ng ating Pangulong Ferdinand Bongo Marcos Jr. na magkaroon ng komportable at ligtas na tahanan ng bawat pamilyang Pilipino. Patuloy ang National Housing Authority sa pagpapagawa at paggagawa ng mga bahay para sa pamilyang Pilipino. Sa pamamagitan ng Housing Caravan, Hangad Comprehension, Katuwang Department of Human Settlements, and Urban Development Panginoon Fund at lumalabang ng Caloocan City na mga magpaabot ng programang babahay para sa higit kulang na 2,000 pamilya. Ang mga babahay ng Local Benchway ay tiniyak na mataas ang pamantayan ng standard at sapat ng struktura ng disenyo nito upang masigurong ligtas ang mga manitirahan dito mula sa kalidad. Kaya hindi siguro ng NHA na kaya at komportable ang bawat unit para sa pamilya. Pinagmamalaki ng mga Norris buildings sa NHA ang safety at accessibility features na matatagpuan gaya ng fire extinguisher, alarm system, water sprinklers, at PWD brand para sa mga maubayan natin ng kabansanan. Malapit din ang mga proyektong pamahay sa palengke, terminalan sa kaya, health center, at mga paaralan. Ang mga residences na matatagpuan sa 163 Caloocan City ay may 32 low-rise buildings o LRTs na limang palapan. Ito ay kagawang 1,500 at ang bawat marayang kusina. Katulad ng mga